Scottie Thompson bound to Australia team after FIBA World Cup. At welcome to Barangay Ginebra, Maverick Ahamnisi. Yan nga ang ilan sa mga maiinit na pag-uusapan natin sa videos na ito, mga ka-idol. Ngayon nga mga ka-idol ay kumpirmado na ang pagbabalik ng Bay Area Dragons sa Commissioner's Cup at inaabangan din ang pagharap ng Bay Area Dragons sa darating na EASL kung saan ang Barangay Ginebra ang magre-representa ng Pilipinas. At isa rin sa inaabangan mga ka-idol kung magkakaroon nga ba ng ilang games sa Hong Kong sa darating na Commissioner's Cup. Request ng Bay Area Dragons sa ganon ay maramdaman din nila ang suporta ng kanilang kababayan. At tila nga ay ready na rin ang Bay Area Dragons sa darating na Commissioner's Cup. Nasabi nga ni Coach Gorjan, "We're building this team based on our learnings from the previous season, which was a successful one. We're very excited about the potential of our roster this year and can't wait to showcase our players' talent to fans in Hong Kong, SAR, and the world." Pinakilala na nga rin ng Bay Area Dragons ang ilan sa mga malalakas na bagong player nila. Nasabi nga sa ating source, the new signings include power forward Ramon Cao, who joins Florida College in the US, guard Sevachan, who has played with the Australian NBL, West Team, Cockburn, Cougars, guard Adeli Corban, formerly with the Fujian Sturgeons in the Chinese Basketball Association, shooting guard Oliver Su, who joins from Hong Kong Eastern and Territory A1 Division, and Wang Zhongjiang, who recently played with Beijing University of Chemical Technology in the Chinese University Basketball Association League. Yan ay aabangan natin kung talagang mapapalakas nila ang Bay Area Dragons. Para din sa mga susunod na season mga ka-idol, open na rin ngayong taon ang PBA draft application na inaabangan din talaga kung sino-sinong mga malalakas at sikat na players sa mga university ang magpapadraft mga ka-idol. Isa nga sa nababalita at inaabangan itong UP player at UAAP champion ni si Sav Lucero. Isa rin nga siya sa Mythical 5 na kabilang ni Angie Kwame, Carl Tamayo, Justin Baltazar at Michael Phillips. Kung saan sa ngayon ngay kinumpirma na ni Sav Lucero na siya'y makakasama sa PBA draft ngayong season. At marami nga nagsasabi na mas magandang makuha siya ng Barangay Ginebra na pansamantalang kapalit nga ni Jeremiah Gray dahil maganda rin ang posisyon nitong si Sav Lucero na halos katulad ni Jeremiah Gray ang galawan. At balitang William Jones Cup mga ka-idol, kung nakaraang season sa William Jones Cup tayong defending champion, tila nabaligtad naman ang ating mundo mga ka-idol dahil tila naging kulelat nga ang rain or shine. Lupat sa huling laban nila kontra UC Irvine, tinalo sila mga ka-idol. At para naman sa darating na FIBA World Cup, nagdaratingan na nga ang iba't ibang team mula sa iba't ibang bansa mga ka-idol. At namata na nga itong Angola kung saan isa sa mga makakalaban ng Pilipinas. Ilan din sa mga malalakas na team or powerhouse ay darating na rin sa Pilipinas katulad ng USA mga ka-idol. At ang president ng FIBA World Cup na si Hamain Yang ay nandito na rin sa Pilipinas. Para na din sa paghahanda sa opening ng FIBA World Cup sa August 25 mga ka-idol. Pagdating nga sa opening ng ating FIBA World Cup, fans attending the opening day of the FIBA World Cup at the Philippine Arena on August 25 will get a special treat from Samahang Basketball ng Pilipinas. Free food, free ride await fans on FIBA World Cup opening day. Bahagi din ng ilan sa mga malalaking paghahanda ng Pilipinas ay ang mga tune-up game kung saan tinalo nga ng Gilas Pilipinas ang Ivory Coast sa score na 85-62. Siyempre, naging best player of the game nga dyan ay itong si Jordan Clarkson. At sa tune-up naman ng Montenegro na sinabi nga ni Coach Reyes na mapapalaban tayo dyan, tinalo sila sa score na 102-87. At maganda rin naman ang pinakita nitong si Jordan Clarkson na may 27 points, 2 rebounds at 5 assists. Para nga sa schedule ng Gilas Pilipinas sa darating na FIBA World Cup, magsisimula ang laban nila kontra Dominican Republic sa August 25, Friday, 8 p.m. At susundan yan ng Angola kontra Pilipinas, Sunday, August 27, 8 p.m. At ang laban ng Pilipinas kontra Italy ay Tuesday, August 29 at 8 p.m. pa rin. At sinasabi pa nga na tila mahihirapan ang Pilipinas sa Dominican Republic dahil malalakas ang player nito. Natalo nga ng Dominican Republic sa tune-up game ang Canada na malalakas na ang player mga ka-idol, lalo pa kumakalaban nila ang Gilas Pilipinas. Ngunit yan ay malalaman natin lalo pat nasa atin si Jordan Clarkson. Ang tanong nga ngayon mga ka-idol, kayang-kaya nga kaya ng Dominican Republic
ang Gilas Pilipinas. Lalo pat pangarap nga natin na itong si Justin Brownlee maka-team up itong si Jordan Clarkson at Kai Sotto. Bigong mangyari nga para sa atin at para sa buong Pilipinas mga ka-idol dahil hindi nga nagawa ng paraan. Ngunit may binunyag itong si Kinito Henson. Nasabi nga niya may pasabog tayo kanina. Come Nolly Power and play. 9 Ivory Coast players were born in countries outside Ivory Coast. Did they get their passport before 16? Each of them joined team at least 22. Dominican Republic has 5 US-born players. Did they get passport before 16? Bakit tayo lang ang dinidiin? Katulad na lamang itong si Alex Jefferson na dating imports ng TNT na currently residing nga sa USA at madali siyang nakuha ng Jordan para maglaro sa kanilang team. Kung kaya't nakapagtataka nga kung bakit ang hirap para kay Justin Brownlee na maipasok sa Gilas Pilipinas, kung saan napakaraming bansa ang nagagawa nila ng paraan ng mabilis para makakuha ng mga malalakas na player. At sa ngayon nga pinag-uusapan na kahit wala si Justin Brownlee, tilang ilan sa magiging top 12 na player ng Gilas Pilipinas. Nandyan si Jordan Clarkson, Scottie Thompson, Dwight Ramos, Renz Sabando, Japet Aguilar, Kai Sotto, AJ Edu, Junmar Fajardo, Jamie Malonzo, CJ Perez, Ray Parks at Calvin Optana. At isa ring balita mga ka-idol kung saan itong si Scottie Thompson na nakabalik na nga sa Gilas Pilipinas matapos ang injury. Tila nga ay may patama pa itong si Snow Badua. Imagine, Gilas today with a healthy L.A. Tenorio. Wala sana tayong problema sa matalino at maayos na point guard. Hindi man natin alam kung anong ibig sabihin ni Snow Badua, ngunit naniniwala tayo sa kakayanan ni Scottie Thompson. At isa rin sa post ni Snow Badua na tumutukoy sa maaaring pag-alis ni Scottie Thompson papunta sa ilang mga international team. Nasabi nga rito, seeing his value never say die attitude with Ginebra. Teams from Korea, Australia are now keen on approaching Scottie Thompson next year. Kuliglig told me, same guy who tipped on Richie Rivero contract before. Korea is willing to offer a basic pay for 2.5 million per month, while Australia is keen on offering more as they believe Filipinos provide big draw to NBL as what they felt when Kai Sotto was there. Sabi pa rito, Australian officials think Scottie Thompson can bring in bigger impact to them. Posibleng ang kagatin ito ni Scottie Thompson, ngunit huwag kayong mag-alala mga ka-idol dahil naniniwala tayo na kayang tapatan niya ng SMC Group lalo ng Barangay Ginebra dahil itong si Japet Aguilar ay pinagdaanan din yan na marami ding offer sa iba't ibang international teams. Lalo pat alam naman natin kung gaano kahalaga itong si Scottie Thompson sa Barangay Ginebra. Naniniwala din tayo na buo ang puso nitong si Scottie Thompson para pagsilbihan ang Barangay Ginebra. Ngunit sa kabilang banda ay depende pa rin yan sa kanyang magiging desisyon. Lalo pat kung lalakihan talaga ang offer ng Australia, tiyak maaaring kagatin ito ni Scottie Thompson. Hindi lamang para sa sarili niya o kaya sa pamilya niya, para na rin sa Pilipinas para mas maipakita natin sa ibang bansa kung gaano kalalakas din ang mga player natin dito. At balitang trade din mga ka-idol kung saan dahil nga injury itong si Poy Eram at nag-resign na rin sa Gilas Pilipinas, tila ang TNT ay gustong makuha itong si Brandon Rooser na magiging kapalit itong si Dave Marcelo. Hanggang ngayon ngay nasa diskusyon pa yan mga ka-idol kung papayag ang NLEX Road Warriors. Noong una ngay nakuha na rin ng TNT itong si Mikey Williams sa NLEX Road Warriors. Para naman sa kalagayan ni Jeremiah Gray na katatapos nga lamang ang operation mga ka-idol, tila magpapagaling pa siya ng medyo matagal. Kung kaya't lumalabas na naman ang balita na itong si Maverick Amnisi ay tuluyan ng makukuha ng Barangay Ginebra. Lalo pa nga ngayon at wala na si Jeremiah Gray tapos wala pa si L.A. Tenorio. Ngunit sa kabilang banda, itong SMBD naman ay gustong makuha itong si Maverick Amnisi at tila gusto nilang pakawalan itong si Terence Romeo. Makuha lamang si Amnisi. Kung sakaling ang makuha na ng Barangay Ginebra itong si Amnisi, tiyak ipapalit nila ito kay Terence Romeo. Na kung kayong tatanungin ko mga ka-idol sa ngayon nga dahil wala itong si Jeremiah Gray at L.A. Tenorio, sino nga kaya ang karapat dapat na makuha ng Barangay Ginebra? Si Amnisi ba? Si Terence Romeo? O itong si Calvin Abueva na nababalita rin na mapupunta sa Barangay Ginebra? Kung may sagutan, suggestion, question, advice, just comment down below mga ka-idol at maraming salamat sa inyong panonood.